Ang misleading question is a question that assumes a fact na hindi naman na-testify on ng isang testigo. So, ibig sabihin may isang bagay na hindi naman inilahad ng testigo, tapos sa iyong pagtatanong ay palalabasin mo na iyon ay sinabi ng testigo na ang katotohanan, wala naman siya sinabing ganung bagay. Yun ang nature ng misleading question. Pero yan na napakinggan ko na lumaki na yung usapin na yan. So nagsimula yan sa, siyempre, hindi sila nagkakasundo. Ako kasi sa pananaw ko, I'm dealing with a colleague in the profession. Okay? So kapwa natin kasama sa profesyon yan, na siyempre social media generation tayo ngayon. Alam mo, sa tingin ko kasi, ang sinasabi niya, pwede akong mag-leading question dahil cross-examination ito. Okay. Allowed yun. Subalit, hindi ko dinadagdagan, hindi ko binibigyan ng interpretasyon kasi alam ng abogado yan. Hindi ka pwede, ako cross-examination ako, pwede kitang tanungin. Kahit na answerable by yes or no, leading question. Palagay ko sa kanilang balitaktakan lang, ay nasabi niya ay misleading. Yun ang tingin ko. Kung babalikan niyo yung video. Kasi ang doon, sinabi niya, hindi pwede ang misleading question. Hindi po talaga. Pero ang tingin ko, tinutukoy niya, nagko-cross kasi ako, pwede ko yan i-lead. Ganun kasi yan Although ang nagdi-direct examination, hindi mo siya pwede i-lead. Kaya lang naging malaki na usapin dahil nga pinaypayan na, dinagdagan na ng discussion. Kasi talaga naman, pag tinignan mo yung sa Rules of Court, Rule 132, Section 10, is misleading question is really not allowed. Not allowed. Kasi nga para mong nililigaw ang testigo, hindi allowed yun. So baka ang ibig niya sabihin leading question. Yes, ang akin lang, ito naman ay haka-haka kong personal. Because I treat them both as colleague in the profession. Talagang minsan kahit naman ako pag nagsasalita, nag-interview, minsan sa pagmamadali ko magsalita, meron akong minsan isang word na hindi nasasama o nadadagdagan. Pero pag tinignan mo yung context ng pagpapaliwanag ko, yung pala tinutukoy niya. Kasi tao tayo we're subject to commit mistakes, di ba? Especially sa ganung kainit na sitwasyon. Yes. Oo, kasi you are to think on your feet, di ba? Magre-react ka. Ganon. At lalo na kung dadagdagan ko lang yung discussion natin dyan, nagkakabungguan na sila. Sabi nga ng presiding officer, iwasan natin yung generational divide na yan. Di ba? Oo. Kung naalala nyo, sinabi niya yon. Ayahan mong paliwanag ko sa inyo sa tingin ko bakit niya sinabi. Kasi yung abogado ng prosecution, she's a bit more mature. Let me use the word. She's a bit more mature than the counsel for the defendant. Kaya nga, so siyempre iba siyang henerasyon. Yung inabutan ko yan yung tail end ng henerasyon yan. At diyan, pag trial lawyer ka, talagang medyo pwede, minsan nagkikiskisan kayo, minsan yung kiskisan, ibig ko sabihin, minsan magkakainisan kayo. You don't take it personally, but sometimes, trial lawyers on the ground of that generation will really take a swipe on you. Okay, so kung medyo magre-react, pikon ka, masisira ang composure mo. Inabutan ko yung henerasyon na yan, kasi nung bata akong abogado, nakakita ako ng mga ganyang kalaban. Yung talagang, hindi mo alam kung parang pinipersonal ba ako o hindi. Ganon. Itong bagong generation kasi ng abogado, they just ask questions. Yung hindi. So, sa tingin ko, kaya ang nagsalita si presiding officer gano'n, let's avoid that generational divide. Yun ang ko. But all in all, yung mga ganyang hindi pagkakaintindihan nangyayari. Pero at the end of the day, I would think na hindi naman sila nag-away. Pagkatapos niyan parehong abogado yan, lang yun. Nangyayari lang talaga yun in the thick of the battle. Oo, kasi parang kailangan nilang gawin yung role nila habang nasa korte sila di ba? Yes. Yeah. Pati alam mo ba yan, madagdag ko yan, Joey. May mga instances kasi, ang mga kliyente, pag nakita na medyo malambot ka, ito totoo sa court Pag nakita, attorney, parang lalamya-lamya ka naman. Ganon, may mga kliyente ganon. Parang attorney, wala kang gana kanina, attorney. Parang attorney, di ba ako pinaglalaban? Ang tingin minsan ng kliyente, parang bakit ka ba? Parang kang malamya, parang kang mahina. Kasi ang tingin ito, na-expect na lumalaban kung umaatake Tapos pag nakita ng kliyente, attorney, para atang hindi ka na excited do sa pagpo-protect the interest ko. Sometimes client get affected. Clients get affected. Attorney, yes. Opo. Sige.
Shiki. Yes, attorney, kanina po sinabi po ninyo sa cross-examination pwede yung leading Leading ha, baka ako mag-misquote. Hindi Leading. leading questions. leading. Oo. Also in the cross-examination, ano po pala ang mga limitasyon pagdating sa cross-examination? Yeah. Alam mo, ang mga sa cross-examination, ang mga limitasyon ay huwag ka magtatanong ng irrelevant na walang katuturan sa pag-uusap. Kita mo kanina, inano niya yun, question niya, bakit mo nire-refer sa tax code? Nakita mo? Yung tax kanina, sabi niya, Yes. ba't kayo nagre-refer sa tax code? So sa kanya yan, walang katuturan yan. So pwede mong objectan yun. Tapos, niliwanagin ko, kaya lang nga, ang cross-examination kasi under the present dispensation, as we call it in legal terms, pwede ka na magtanong ng kahit hindi sakop ng direct. Kasi nung araw, ang rule, kung yung tinanong lang sa direct examination, ang pwede mong tanungin sa cross. Ngayon, medyo mas malawak na because we are now following the British rule. Ibig sabihin, the defendant the cross-examiner is given sufficient fullness and freedom na tanungin at suriin kita kung talaga bang alam yung pinagsasasabi mo. Ganun.